dapat mong malaman, mga katanungan na dapat mong matuklasan. Nandito si Mommy Ray, makisaya at makipagkwentuhan. Kaya tara na, tara na, makinood at makisaya, makipagkwentuhan na tayo kay Mommy Ray, kay Mommy Ray, kay Mommy Ray. Makinood at makisaya, makipagkwentuhan na tayo kay Mommy Ray, kay Mommy Ray, kay Mommy Ray. Hello po, magandang gabi and welcome to another Chikahan with Mommy Ray. And of course, simula ng nating November at sobrang exciting itong aking November na to, especially itong first Monday at maganda yung aking guest. But before anything else, before we start, we want to say thank you to our sponsors. First is Hesene Aesthetic, our aesthetic clinic na nandyan po kami nung last Wednesday. Maraming salamat for always taking care of our skin. And they have 2 branches po in Show Boulevard in Mandaluyong and NS Amoranto in Quezon City, na which they have phone numbers of 0929-275-1014 and 0906-208-8183, and they're always open daily at 10 a.m. to 8 p.m. Tawag na lang po kayo doon. Plus, we want to say thank you and welcome our new sponsor, Pampers City by OMG, the first in the country, or the country's first and largest all-in-one luxury pamper hub here in the Philippines. And if you want, you can call or inquire at 0945-203-9888. And their location is Asiana City, Parañaque. Ayan po. Plus, don't forget our live every MWF na po, or Monday, Wednesdays, and Friday, of course, Chikahan with Mommy Ray. Every Wednesday naman po ang aming podcast with Caleb Alvarez and Charles Deon, Up Top, Down Low. And every Friday na po ngayon, ang Coffee Chat with Daven na kanyang third season, and make it a habit po, 7 p.m. dito po sa aming FB page ng Ignas Novos Artist Management, which same with our Instagram, Ignas Novos Artist Management, and also meron din po kaming TikTok at ignosnovos.official. And also, please follow, like, and share our mother company, First Son Production, with sa aming pong Facebook and Instagram na parehong First Son Production, and our YouTube channel naman po, First Son Creatives, na which lahat po ng live namin mapapanood din nyo po sa amin YouTube channel. Ayan. Hindi ko na po patatagalin kasi I don't know kung makakaya ko pong squeeze lahat ang aking katanungan, ng aming kwentuhan ng aking guest, kasi sobrang excited po ako dito sa aking guest. Maganda ang kanyang buhay. Ayan. Kasing ganda niya po. And my guest is a fashion stylist, entrepreneur, speaker, and a writer, and of course, an indie and a theater actress. Please welcome Emmy Felix. Yeah. Yay! Magandang gabi, Emmy. Magandang gabi at maulang gabi sa ating lahat. Yeah, maulan. Diba? Magandang. Kamusta, Mi? Okay naman, Mi. Oo. Yeah, me and Emmy. Yes. Oo. Ang tagal na nating, in-schedule. September pa lang. In September po. At ngayon lang nagkataon, Oo. nag-swak yung aming schedule. So, Yes. sobrang busy po ni Emmy. Yeah. But But thank you for having me. Of course. Ayan. So, kamusta lang tayo ng konting-konti. May province ka ba? O dito ka talaga sa Manila? No, originally, taga Vizcaya talaga ako. Nueva Vizcaya. So, Oh. Tubong Norte ako. Turbong Norte. So, doon ka talaga nag-aral from
from elementary to To college. college, yes. So talagang hindi ka ba naman nanibago nung lumipat ka ng Manila? Hindi, actually, sobrang na-culture shock ako. Oh. Oo. Pagdating ko dito sa Manila, kasi wala naman mga bar and club sa amin noon. Mm. Nung lumipat ako dito sa Manila and then I explored the party life, ganyan. Yeah. Akala ko, sobrang cool mo na kapag nakapag-Paddy's Point ka. Okay. Totoo, akala ko yun na yung batayan na, oh my God, I made it. Ganon. Okay. Pero hindi, may mga ano pa pala, may mga ibang mga Mas bars ma- pa. mas May ma- high-end. may oo. high-end bar. Yeah, oo. Oh. Nung paglipat ko dito, kasi I was only 19. I graduated ng 19 years old and then after graduation, 2 months after my graduation, I moved here sa Manila. Yeah. Because opportunities weren't really rampant or available in our province kasi it's mainly agriculture. Yeah. So, nung lumipat ako dito, I tried seeking jobs sa ABS-CBN, sa mga biggest networks as writer. So, yung paglipat ko dito nun, sobrang na-culture shock talaga ako. Oh, teka muna. Yeah. Ano ba ang naging ano mo? Ano ba ang natapos mo nung college? I graduated with a degree in journalism. So kaya pinili mo yung mga biggest network. Writing, oo. Oh. Kasi I think nung mga time na yun, ang kilala lang naman sa probinsya namin nun, GMA, ABS-CBN, and yun pa yung time na pa-boom pa lang ang TV5. Oh. So yun lang ang mga kilala namin yun. Of course, there's Philippine Daily Inquirer, yung mga top publications. Yun. So, while seeking, sabi mo nga after 2 months of your graduation, while seeking, na culture shock ka sa Manila, ilang months bago ka nagkaroon ng job? I think immediately. Wow. Oo. Swerte. After 2 weeks of applying sa mga job hunting. Ngayon kasi wala nang mga job hunting eh. Ngayon wala nang mga job hunting. Unlike nun, di ba parang may mga expo pa, pupunta ka sa mall, ganyan. Ngayon talaga, mga LinkedIn na lang. So, dati, mas interpersonal yung mga applications nun. I think kaya mas nakuha ako nun kasi interview pa lang, kinagalingan ko na. Okay. Oo. So, yung personality agad. personality, yung ano talaga, yung parang impression mo talaga will last them. Yes, oo. Teka muna, so yung first job mo ba, yan na yung tumagal ka doon o hindi pa? Hindi. Kasi yung first job ko nun, 4 months lang ako or 5 months lang ako because the company had to dissolve. Medyo nalugi siya. Yeah, okay. Oo. Yun. So, after nun, lumipat ulit ako ng trabaho. Okay. So sabi mo nga na-culture shock ka, tapos lumipat ka ng trabaho. Yung napuntahan mo bang trabaho, yan, dyan ka nagstay ng matagal or hindi naman? Hindi. Talagang it was a journey until I got my biggest break in advertising. Like, my first job was, I was the social media and marketing associate. Ito pa yung mga time na, nung 2013, di ba, yung uso yung, hi, pakilike naman yung page na to. Yeah. Oo, yun ang tinatawag nating guerrilla marketing pa doon. Yeah. So, yun yung job ko noon, yung parang iparamihin yung engagement and yung followers ng Facebook page ng company namin and ng advocacy namin yun. So, after 5 months, kasi I had to parang think immediately kasi kailangan kong kumain, mamili. Of course. Ang hirap ng buhay dito sa Manila, FYI. Oo, and nung time kasi na yon, ako na yung batang may gustong patunayan sa mga magulang. Okay. Oo. So, hindi ko sinabi sa kanila na nawalan ako ng trabaho. Right after nun, nag-call center ako bigla. Okay. Oo. Pero nakailang months lang ako doon. Parang nag-ipon lang ako and then bumalik ako sa advertising. So, parang sinabi mo, ipon call center, pero hindi ito yung gusto ko. Hindi ito yung gusto ko. Kasi mararamdaman mo yan. So, nakapunta ka dun sa isang industry, sa corporate life. Ilang taong ka dun sa corporate na yan? Sa corporate life, I think 12, 13 years. Wow. Oo. Matanda na ako I mean, hindi ako matanda. Parang nasa edad na, nasa 30s na. But, So, sa tagal mo dyan sa corporate life, maraming ups and downs dyan. Anong mga struggle mo dyan? I think nung nagsisimula din ako, nahihirapan ako talagang tumagal doon sa trabaho. I think it's because of culture. Yeah. Kasi 'di ba kapag bata ka, you're trying to like build your image, build yourself, and kailangan mong mag-ipon. Yeah. So wala pa akong discernment noon kung yung company ba to ay fit doon sa personality ko. Yes, if I can exactly. really fit the culture. So
pasok lang ako ng pasok, natatanggap ako, and then after siguro a year or 6 months, ganyan, Lilipat ka na naman. na-realize ko na parang hindi na match yung values Mm, mm, namin. Or along the way, nag-iiba yung priority ko na parang hindi ito yung gusto ko. Yeah. Ganyan. Back in 2017, dito na ako nakakuha ng isang malaking break. So I got absorbed by one of the biggest advertising agencies in the Philippines. It's under Publici Media. Okay. Tapos nagsimula ako bilang digital media planner. Yeah, So okay. nag-i-strategize ako ng mga plano sa mga brands. Ganyan. Wow. Mami Ray, ginalingan ko talaga. Oh, ganyan ka naman. Ginagalingan mo. I think sa buhay, pag binigyan ka ng opportunity, kailangan mo siyang, you need to treat it as if eto lang yung chance na binigay sa'yo. Naalala ko yung time na in-interview ako ng hiring manager ko. Sabi niya, yung last question, so why should we not hire you? Pinaliktad. Okay. At ang sagot ko ay, well, if you won't hire me, ang sagot ko nun, you should not hire me because I did not graduate from a popular school such as Ateneo and Lasal. Kasi yung mga before na interview sa Of akin, course. galing sa Lasal at Ateneo, so medyo na-insecure na ako doon. Oo. Medyo na-insecure na ako doon. So, sabi ko, you should not hire me because I did not come from a popular school. But if you won't hire me, you won't know how hardworking I am. Because opportunities like this doesn't come in our way really often sa mga taong taga-provincia. So you would know kapag natanggap ako sa trabaho na to, bibigyan ko siya or I will work hard for this. I will treasure it as a gift. Parang 100% Correct. ibibigay ko. Yes. Okay. After 3 weeks, nakatanggap ako ng tawag. So- Sabi ng HR, hi Emmy, you got the job. Wow, talaga naman. Yun. Tapos din na nagtuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Pero alam ko yan tuloy-tuloy na yan, marami pa rin struggle yan. Marami pa rin struggle. Maraming struggle, pero bago natin pag-usapan yung struggle na yan, magbasa muna tayo ng comments. Oo. Ayan. Of course, andyan ang aking daughter, nagbe-baby ko na. Hi, Be! Hi. Ayan si Peter, good evening daw. Hello, Sir And then Peter. there's Bridget, sabi niya, proud of you, Emmy. Hi, Sidney. Hi, Twinnie. Yes. And of course, our director, Direk Rodel. Magandang gabi daw. Hi, Direk. Kung asan ka man. Ay, Oh, hindi yan. wala. Si Zay. Ayan, si Zay. Zyrene. Si Zyrene. Kiana. Si Oo. Kiana. Hi, That's Kiana. Magandang gabi. And si Marvin C. Lopez. Hi, Marvin. Good evening po, Mami Ray. And then si Kyla. Kyla. Ayan. Oo. OMG daw. Yes. Ano kayo? Pinsan ko yan. Pinsan mo yan. So, sabi mo nga, maraming struggle tayo sa corporate. Mm-mm. I'm sorry to ask, but with your gender ba, nagkaroon ka ng problema? Yes, of course. I think, regardless of the gender, Yeah. I think lahat tayo may struggles talaga Yeah. sa paghanap ng trabaho. Diba? Yeah. I think my story of yung struggle ko Yeah. about my gender isn't unique. Okay. Parang lahat naman talaga ng nasa queer community, Yes. meron talaga silang struggle na you get discriminated. Ganun. Yes. Pero, Mami Ray, and sa audience, kasi, bata pa lang ako, I was able to experience those discrimination already. So, parang pinatatag na ako. Parang feeling ko, pagdating ko dito sa Manila, dahil ang dami ko ng discrimination and bullying na natanggap nung pagkabata ko, prepared na ako. It made you a stronger person. And ito yung parang sobrang I owe it to my mom kasi si mama hindi siya stage mom at all. Kumbaga pag may nang-away sa akin, hindi niya aawayin pabalik. Ako yung pagsasabihan niya na lumaban ka. Yung ganon. Okay. Oo, kasi walang ibang magtatanggol sa'yo kundi yung sarili mo lang. So pagdating ko dito, alam ko nang ipagtanggol yung sarili ko. Ang mga laging sinasabi ng mothers is you have to fight for yourself kasi hindi kami lagi nandito. Oo. Kasi, Para lumaban para sa'yo. correct. At the end of this, parang ang mga nanay, mawawala yan eh. Kaya importante din sa mga nanay na turuan yung mga anak nila kung paano maging independent. Yeah. Turuan nilang madapa at masugatan at tulungan nilang tulungan yung mga anak nilang maging matatag for themselves. I really owe it to my parents for them not being such a stage mom, ganun.
ang daming rejections, Mami. Kwento Oo, ko lang. sige. Nung bata ako, lagi akong pinapasali ng parents ko or ng tatay ko sa singing contest. Okay. Oo, bilitera ako noon. Okay, Oo. go. Parang sa lahat ng singing contest na nasalihan ko, 4 lang doon yung ipinanalo ko. Okay. Oo. 'Di ba yung mga ibang nanay, bilib na bilib sa mga Mm. anak nila, 'di ba? Tapos pag natalo yung mga anak nila, oh, dinaya kami. Ganon. Oo. Nanay ko, hindi. Parang lagi niya sinasabi, natalo ka? Okay na yan. Bawi. Sa susunod. Mm-mm. Tapos parang lagi sinasabi ni mama, huwag kang umiyak dahil natalo ka. Mm-mm. Oo. Wala kang karapatang umiyak dahil Oo, natalo bawal ka. umiyak. Bawal umiyak. Oo. Oo. Diba? Lagi niya lang sinasabi, do you really wanted to do this, yung pagsali sa singing contest? Bakit mo ba gustong kumanta? Oo. Bakit gusto mong sumali? Gusto mo bang Mm. manalo or gusto mo talagang kumanta? Parang ganun. So, I feel like my childhood was a training ground dun sa corporate life ko na nadidiscriminate ako and na nabubully ako. Oo. Paano yung bullying mo sa corporate life? I think Since uso ngayon ng bullying, ang dami. Iba-iba kasi ang klase ng bullying. bullying, yes. Iba-iba eh. Oo, Merong bully na parang harap-harapan eh. Merong bully na ang tira sa'yo. Sa talikod. Silently eh. Yes. Tapos may bully na hindi mo alam na nabubully ka na pala, pero nararamdaman mo na lang eh. Oo. So, paano ka nabully sa And there's corporate? also a bully, cyberbullying. In the Cyberbullying. atmosphere of social media right now. Diba? Parang all sorts of bullying. Yeah. Malakas sila kasi they're anonymous, diba? Wala silang mga mukha, wala silang mga pangalan. They can say whatever to you, ganyan. Ano na nga ulit? Paano ka nabully sa corporate life? Yeah, I think Corporate yung mga sa CR. Mm. Ganyan, di ba? Parang, saan ba ako mag-CR? Ganyan. Yeah. Diba? Kaya nung binigay sa akin yung role ni Maya Valoria, there's a script there na, me. Yeah, girl, you. Ganyan, di ba? Parang, naaano yun eh, sumasalamin siya sa pinagdaanan ko din. Oo. So, parang, okay, ayun yung ako mag-CR dito. Saan ako mag-CR? Ganon. Eh, hindi nyo naman kami ginawa ng gender fair bathroom. Parang mga ganon. Yun. I think yung mga minimal na ganon. Meron din akong one time na nung nagsisimula ako sa advertising, 2 days lang ako. Alam mo kung bakit? Bakit? The second day na pumasok ako, sabi nung owner ng company, sabi niya, I don't think with your how you dress up, people are ready for you. What? Diba? And that was 2014 na. Oh. O, diba parang... Para naman open na ang society with your, in the way transgender dress up and everything. Pero alam mo, homophobic I know. Pero alam mo, nung time na yun, syempre, bata pa ako nun eh. 2014, 21 lang. Siguro ako nun. Ano bang alam ko, diba? It really pierced me. Kaya parang nagsumikap ako na, hindi, makikilala ko ng mga tao not because of, just my gender. I don't want to be typecasted and stereotyped talaga. Parang whenever I step into the room, I do not tell them na parang, I'm Emmy and I'm like this. I am Emmy. I am a hard worker. I am a hardworking person. I am smart. I am kind. I am funny. Minsan may pagkapilya. Alam mo yan, Mommy Ray. Di ba may pagkapilya? But like, that's my personality. Okay. So, parang judge me or assess me based on my personality. Based on my skills. Not because of. Not because of. Kaya ang laking ng pasasalamat ko talaga sa Falcon family ko nun. Kasi they really started the whole parang break for me. Ang laki ng mga naging accounts ko doon. Syempre, hindi ko na sabihin yung mga brands. Of course. Hindi pa naman tayo bayad. Pero sa mga brands, baka naman. Ganun. Parang they really gave me a lot of opportunities. Ganyan. And after nung Starcom, yun na yung sinisimulan akong mapirata. And then doon na nag-sink in sa akin na pinipirata ako hindi dahil sa gender ko. But because I really have something in me. Parang ganun. Yung parang, hindi man ako yung kasi alam ko yun eh. It would be foolish of me to say na ako yung pinakamagaling inside the room. Pero alam ko sa sarili ko na masipag ako, matalino ako. At may igagaling ako. Yung sinabi mo na, hindi ako napirata because of my gender. Alam mo yung mga taong namimirata, ito what I've learned. Tsaka yung mga taong naiinggit sa inyo or sa atin,
Kasi eto yung mga wala sila. Mm. Yung hindi nila, parang naiisip nila, bakit ikaw nagagawa mo? Bakit ako hindi? So, yung ginagawa mo, gagawin ko yan. Pero sisirain muna kita. Mm. Ganyan yung mga taong naiinggit. Mhm. Yan. Ayan, dahil dyan, Oh, sabi yeah. nga nila, sabi eto si, si Kiana to Yeah, hi. sabi niya, so proud of you, Ate Emmy, and then si Frances, proud tita here, sabi niya. Yes. And then si Lynette, so proud of you, Frenchie. Frenchie. Ayan, tapos, sino pa? Ayan, si Isa, I agree. Hi, Isa, Hi, thank Isa. you. Yeah. Oh, Oo. yan, diba? Yeah, I'd like to greet muna yung tita ko, si Tita Lons. Hi, Tita Lons, at Tita Frances. Really, you know, yung family ko, very supportive sila. Family and friends, really supportive. Kay Kyla, kay Lynette, Yeah. thank you so much. But going back there, yeah, alam mo, Mami Ray, kahit Sige. yung mga time na yun, Mm-mm. I never really focused my attention dun sa mga taong who doesn't like me. Parang I always focus my energy doon sa ginagawa ko. Ang Exactly. ikilang ng buhay para isipin ko pa yung sasabihin ng ibang tao. Exactly. Oh, like I just really want to work hard, and if Mm-mm. people see that I'm hardworking and if people like how I work, Yeah. then okay na sa akin. Yeah. Speaking of hardworking ka, Yeah. yan ang gusto ko dyan yung hardworking. Sabi mo nga, nasa corporate ka Mm. for how many years? Saan naman pumapasok yung pagiging fashion stylist mo? Eto ka na nga, Mami Ray. Oo. Because sa corporate, lagi kaming nai-invite sa mga networking events, Yes. sa mga soiree. Tapos, alam mo to, Mami Ray, feeling ko lahat tayo na pinagdaanan. Yes. So, alam mo yung mga Christmas party? Oo. Tapos, laging may theme. Yeah. So, nag-accumulate yung clothes because of all the events and mga attendance ko in different occasions. And then, medyo mahal kasi yung mga binibili ko. Kasi naniniwala talaga ako sa quality clothing. Yeah. Oo, sobrang naniniwala ako sa quality clothing. So, nung pandemic, na-realize ko, and alam ko, lahat ng tao, na-realize din nila na ang dami pala nilang mga bagay sa bahay nila na hindi kailangan. Guilty! And then, na-realize ko nun, ang dami kong mga damit at sapatos na kapag binenta ko, hindi ko na ROI. Okay. 25 pa lang ako, I have this idea na magiging fashion stylist ako. Bata pa lang ako, Mami Ray. Gusto mo talaga. Oo, bata pa lang ako, Mami Ray. Mapasyon na talaga ako as a person. Yes. Ganyan. Pero hindi ako yung fashion na yung avant-garde, ganyan. Yeah. Yung gusto ko lang yung mga napapanood ko sa HBO. Yeah. Tanda na ng HBO sa okay. Pinoy Blockbuster Channel. Yeah, Di ba yeah, yung mga yung mga portrayal ganon. na gano'n? Gusto ko talaga yung mga mga boss, babe, mga gano'n. And then na-realize ko, kung ako na corporate girl, may problema lagi sa paghahanap ng damit sa mga events nila, what if i-open ko yung closet ko sa public? Okay. And then, rentahan nila yung damit Yes, ko. exactly. And in that way, I can make money out of dun sa mga hindi ko ginagamit na damit. And then, pwede pa akong maging stylist. And at the same time, it sort of helps the environment because, you know, the top 3 contributors of environmental destruction is fashion. And so, if we can have that advocacy to lessen our shopping experience na instead of bumili tayo ng mga damit, recycle. Oo, reuse, recycle, yeah. and kumilang na lang tayo, di ba? Kasi, halimbawa, once mo lang gagamitin, exactly. Hindi na para sa bumili pa tayo. Nakatulong ka na sa environment, natulungan mo pa yung sarili mo na makapag-ipon ng pera, and yung pera na yun, ilagay mo na lang siya sa ibang bagay. Save up money for your future, tumulong ka sa street children, sa mga dogs na hindi kumakain. So, the reason why I became a fashion stylist, not purely because I love fashion, but it is for an environmental cause. Okay. So from corporate, napasok yung pagiging fashion stylist mo. Tapos sinabi mo nga kanina, you open your closet to air. Oo. I did. So naging entrepreneur ka na. Yes. So pinagsama-sama mo na yung tatlong yun. Pinagsama-sama ko. Sabay-sabay ko siyang ginawa. Okay. Oo, yun. So ang galing, no? Di ba? Parang,
Kasi aminin natin, nung pandemic, doon natin na-realize lahat eh. Yes! No? Oo! We don't need this, we don't need this sobrang dami. Tapos, pwede pa natin palang i-recycle tong ganito. Correct. Oo. So, hanggang ngayon, nagiging fashion stylist ka na rin, Yes. diba? Mm-mm. Tapos, of course, because of pagiging fashion stylist mo, entrepreneur ka na. Yes. Okay. Oo. So, dahil just sa tatlong, from corporate to fashion stylist and entrepreneur, saan naman pumasok yung pagiging speaker and writer mo? Ano yung pagiging speaker? Kasi nga, sabi mo nga, you have the advocacy. Oo. So, parang feeling ko, yung advocacy mo yan, dyan ka nagiging speaker. Mm-mm. All about? So, when I became an entrepreneur Mm-mm. and people start to notice what I do, Mm-mm. yung dati kong boss or katrabaho doon sa Starcom, Yeah. hello kay Angel Romero, who Okay. gave me a lot of opportunities. Sabi Yeah. niya, huy, join ka sa club namin, sa Okay. organization namin. Mm-mm. It's called PLCC. It's the Philippine LGBT Commerce Chamber of the Philippines. Okay. So, lupon siya ng mga queer business owners. Ah, Oo. okay. So, doon ang dami kong natutunan talaga. It's about business. Ganyan. Okay. And then, parang, because of my advocacy and Mm-mm. in environmental or fashion sustainability, Mm-mm. yun yung mga talks ko. Mm-mm. And then, eto yung naka-flash ngayon sa screen. Yeah. That's actually sa Commission of Human Rights, where we Okay. talk about the LGBT inside the corporate Corporate world. Oo, Okay. yeah. But aside from yung mga business ventures ko of why nakilala din ako, my mother and father are public servants back in the province. Okay. And I saw how my parents wanted to help the less fortunate people. Mami Ray, mahirap lang din kami nagsimula. Yeah. Ang laging sinasabi ng tatay ko sa amin noon, habang lumalaki kami, my father is really one of the generous people that I know. Sabi niya, kapag meron ka at wala ang iba, ikaw ang magbigay. Yeah, exactly. Oo. So, yung cause na yon of like wanting to serve the public, every time that people want me to talk about LGBT, HIV, HIV and AIDS awareness, youth welfare, Okay. youth and child welfare, ano pa ba? Women Women's empowerment. empowerment. Oo. Mm-mm. Yan. Parang itong naka-flash sa screen na to. Yeah. I was invited to talk to a graduation rites Mm. doon sa province namin. Okay. And it's all about how do we equip the youth for tomorrow. Parang Okay. gano'n. So yun yung mga gusto kong pinag-uusapan. And I do my speaking engagement for free. Kasi yan ang community service ko. Lagi ako naniniwala sa kanta na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. So, parang feeling ko dyan, sabi mo sa province yung speaking engagement mo yan. So, parang naging sobrang proud yung province mo sa'yo. Naku, ito ka na nga, Mami Ray. Parang, I never actually wanted to be someone's inspiration or to be someone to be proud of me. Yeah. Parang I just really do the things that I want to do because I want to do it. Okay. And if kahit may 3 tao lang or 10 tao lang ang nakinig sa akin, Yeah. okay na ako dun. Yes. For as long as mahal ko yung ginagawa ko. At alam mong, dahil doon sa 3 o 4 na taong yun, alam mong may natulungan ka na. Okay na Yeah. ako dun. Yeah. Hindi ko kailangan ng maraming fans. Yes. Oo, promise. Hindi ko kailangan ng maraming fans. Ang kailangan ko lang ay maging masaya ako dun Yes. sa mga ginagawa ko. And that's how I see my mother and my father serving the public. Dapat kasi mahal mo yung ginagawa mo. Correct. Even though you're not earning that much. Pero kung mahal mo yung ginagawa mo, you know na mag-earn ka, hindi man money-wise, but inside or yung fulfillment mo, yes. yun, dun ka mag-earn eh, diba? Oo. Actually, Mami, there are 2 things that people shouldn't do for work. Yeah. First is money. Yeah. Second is fame. Yeah. And third one is power. Okay. Like, wag kang gumawa ng mga
bagay para lang sa pera, kapangyarihan, Yeah. at gusto mong sumikat. Yeah. And I always believe that, much is given to those who don't ask. Yeah. I feel like yung mga taong hindi naman nila talagang gustong sumikat, sila yung mas binibigyan ng opportunity kasi sila talaga yung may bukal na pagmamahal Yes, exactly. sa craft nila. Alam mo yun? Yeah. In this generation, a lot of people want to be TikTok stars. You know, they want to be content creator. content creator. Pero natanong ba nila sa sarili nila na, eto ba talaga yung gusto kong gawin? Which I want to also dive down, Mami Reyna. Kaya ako nag-resign sa aking corporate job. It's not because I hate the company, I hate my boss or my teammates. It's because I don't find fulfillment anymore in You're what not I happy do. anymore. I am not happy anymore. Ang ikli-ikli lang ng buhay para hindi ako maging masaya. Yes. And nung nag-resign ako sa corporate, naubusan ako ng savings. Pero masaya ka. Pero, Mami Ray, eto na, nakapag-audition ako sa isang indie film. Yeah. Nakapag-audition ako sa First Sun Production. Naalala Naalala ko pa nun, kasi nauna yung audition ko sa indie film. Okay. Sabi nila, tumatawa kasi sila talaga. Kasi Mami Ray, comical naman talaga ako, di ba? Parang, naturally, personally talaga, natatawa din talaga ako sa sarili ko. Yes, Oo. I remember. So, I alam mo, remember that. Okay. sa bahay, kaya hindi ako naboboard mag-isa kasi natatawa talaga ako sa sarili ko. So, nung nag-audition ako sa indie, heavy drama kasi yung kailangan. Nagpakita talaga ako ng heavy drama. Tapos, 2 months after, hindi ako binalikan. So, akala ko I didn't get the job, ganyan. And then, nag-audition ako sa First Sun. All thanks to Facebook, by the way. Okay. Dumaan kayo sa algorithm ko. Oh, para sa'yo. Oo. Tapos, nung time na yun, nag-audition ako. Ang dami nyo. Ang dami namin. Ayan. So, andun kayo, nakahilera kayo. Yes. Oo. Ayan. Nakahilera kayo dyan. Yes, So, exactly. Ang dami ganyan. namin Oo, tanong. ang daming Okay. tanong. Meron ka bang acting experience? Ang Yes. sinabi ko lang sa inyo, wala ako pero maarte ako. Okay. Kaya ko po yan. At saka direct, wala po akong pera. Oo. Tatanggapin ko kahit magkano yung TL. Kaya- Oo. Kasi kailangan ko po ng pera ngayon. But more than kailangan ko ng pera kasi alam ko talaga, I can sort of, kasi may negosyo naman ako, I'm a stylist, di ba? Pwede akong bumalik sa corporate kung kailangan ko ng pera. If you like. Pero ayoko nang bumalik sa corporate kasi ayokong yun yung source ng pagkakakitaan ko. Gusto ko ang source ng pagkakakitaan ko ay yung mga bagay na mahal ko talaga. Yeah. And I found na meron talaga akong bukal na pagmamahal sa pag-arte. Yes. Oo. Nung nag-audition ako sa inyo nun, Oo. kasi grabe yung tawa nyo sa akin. Parang feeling ko, paglabas ko ng audition room nun, sabi ko, masyado ata ako nagpakatotoo. Sobra. Sobra ata. Sobra. Pero bago po natin pagkwentuhan yung audition niya, Okay. ang daming nagmamahal kay Emmy, na which is ang ganda ng mga messages Sana nila. nga. Kasi mamaya, maganda po yung audition ni Emmy, pag-uusapan natin yan eh. Ayan, sabi ni Real Jessica, yes, I'm watching Neng. Wow, so great, talented. God be the glory, sabi Yes. niya. And then, okay, si Thank Mami you, Catherine, thank you. andito. Magandang gabi, Mami. Mami ni Charles yan. Okay. Yeah. Hi, Mommy Cathy. Yeah, so- Ako po ang inyong... Yeah, malamang nakita na ni Mami Oo. yon, di ba? Mm-mm. Tapos si Armida, si Mami Armida, hi, bata pa siya, di pa uso ang vlogging. Lagi na yan nasa Santa Maria, gamit ang tri-bike ni auntie niya. Oo. Ika, na nagbi-video yan with the cousin. Cousin. Broadcast writer, elementary Dre. So proud of you, Ems. Aw. Ay, mukhang proud na proud si Thank you, tita. tita. Okay, isa ulit. That song lyrics is from Pananagutan, yes. And then si Winnie naman, sabi niya, so proud of you na. Oh, thank you. Thank you so And much. then si Carmela. Si Daven, nakakainis talaga itong Daven na to. Ang dami. Teka, doon muna tayo sa una. Para Okay. meron si Carmela ba? O si Daven muna. Sabi ni Daven is isang Nikki Hill dyan. Shout out. Isang Nikki Hill naman dyan. And then si Carmela, hi, Emmy. Hello. My baby, Maya. And then, ano pa? Ayan. Sabi na naman ni, there's something
about Ate Emmy na kahit hindi niya nasasabi na makinig kayo kapag nag-start na siya magsalita, makikinig ka talaga sa kanya because may something sa aura niya, vibe niya ay sobrang gana. Ay, sabi ni Kiana. Oh, hindi niyo ba nakikita si Emmy magalit kasi? Hintayin niyo magalit si Emmy. So, eto na. Doon sa indie, sabi mo nga, 2 months bago ka tinawagan. Oo. Tapos, di siya nag-audition ka dito sa First Sun. Oo. Nung nag-audition ka sa First Sun, sabi mo, naging sobrang komportable ka. Tapos, meron po kami Sobra. tinanong sa kanya na nagulat kaming lahat na meron siyang ginawa. Hindi na po namin pwedeng sabihin. Oo. Nagulat na lang kami, okay. So, nagtawanan. Paglabas mo ba, na-realize mo, matatanggap kaya ako o hindi? Yung, alam mo, Mami Ray, Mm. I think it's because, hindi dahil, may insecurity ako sa sarili ko. I think I'm very secured as a person. Yes. But I never assume that, people will like me. Yeah. I always assume that, every one of us is special. Yeah. Thus, no one is special. Mm-mm. So, it would be foolish of me to think na dahil napatawa ko kayo, I got the job. Yeah. Alam mo yun? Parang Mm. I never really assume na parang akin na to. Ganyan. No. Pero yung hopes ko na sana ako po, Lord, Yeah. sana ako po. Kasi alam niyo po na gusto ko talagang umarte. Yes. Promise, bata pa lang talaga ako. Arte-artehan Okay. na. Laki akong, Mami Ray, laki ako ng teleserye at soap opera. Kaya pala gusto niya umarte. Sobra. So, parang feeling niya Sobra. dapat magawa niya lahat yung nasa teleserye. Totoo. Saan ka Okay. man naroroon? Tundin Barreto. Mga Okay. ganun. Yung mga Esperanza, yan. ganyan. Oo. Doon Ah. ako lumaki. Kaya Mm. sabi ko na, Ikaw lamang. balang araw mag-aartista din ako. Ayun. Nikki Hill, yung kakasabi ni No, yung nag-coffee, Yeah. diba? Kung makikita niyo, saan niyo nakapost? Sa TikTok. TikTok niya. Oo. Hindi ko Mm. din in-expect na mag-viral yun. Mm. Kasi, nung bata ako, totoo yung sinabi ng tita ko na, Mm. nung bata ako, like, meron kaming pinsan na may digicam. Okay. Oo. Tapos, sumikat yung kanta ng Coca-Cola nun na, sana'y nasabi sa awit kong ito. So, grade 5 ako nun. Binivideo ko yung sarili ko nun. Wala pa mga Facebook. Okay. Wala pang Friendster nun eh. Mm. Sabi ko, one day, lalabas to sa TV, ganyan. Mm. Pinubura lagi ng pinsan ko, salbahe yun. Kasi hindi nga naman sa amin yung camera, ganyan. Sabi ko, one day, makakagawa ako ng video na to. A couple of weeks ago, I did the video, and I just did the video because I am fond of the song. Mm-mm. Meron yung lyrics sa song na, tara na, sakyan lang, malay mo, andyan lang, ang hinahanap mo. So, happiness is not around us, Happiness is within us. Yeah. And that happiness, if we can emulate it, then we can surround this world with Yeah. happiness. Ang kaligayahan ay magmumula Ano yan sa atin. happiness is a choice. Yes. Oo. Happiness is a choice. Pero doon sa video niyo, kinausap mo lahat yung mga pinagbigyan mo o nagulat na lang sila, binibigyan mo na lang sila ng soft drink? Kinausap ko sila, sabi ko, Oh. Kuya, bibigyan kita ng soft drinks ha. Ang hindi nila in-expect, kakanta ako. Kaya nung kumanta ako, nabuo ako sila, ay, ang ginagawa ni Badeng, gano'n. Mm. Nagulat sila na kumakanta, ganyan. Oo. Tsaka hindi halatang nabigatan ka doon sa dala mong tote bag. Kasi Oo. nandun lahat di ba? Isa-isa mong kinukuha Yeah, di oo. ba? But really, that video, hindi ko siya ginawa for mag-viral and everything. Yeah. Nung first hour na pinost ko siya, meron lang siyang 33 views. Sabi ko, may 33 na Oo. nakapanood. Masaya na ako, natulog na ako. Oo. Tapos pagising mo, Tinext ako ng kaibigan ko, hi Patricia, Yeah, who okay. has been my camera woman that Yeah. day. Sabi niya, uy, nag-perform yung video mo on TikTok. Sabi ko, syempre hindi. Pero may nanood ng 33. Sabi niya, ano hindi? Parang, nung time na yun, nasa 50k views na siya. Oh my God. Ganyan, oo. Ngayon, nasa parang 500k views na siya. And just looking at the comment section, yung parang, yung naligayahan sila. Okay na ako, Mami Ray. Hindi na ako gagawa ulit ng viral video. Yeah. I will not exert so much effort to be viral because I don't wanna be viral. Ginawa mo yun kasi gusto mo lang. Gusto ko talaga. Oo. And kay Kiana, tuloy ako, nagkakak yung voice ko Oo. sa'yo. Okay na kasi ako, Mami Ray. Parang itong interview natin. Okay na ako na kahit wala masyadong manood. Yeah. Pero kung sino yung mga tao nakapanood nito, Yeah. okay na ako.
Parang you Hindi don't... hindi ko ini-imagine yung self ko as to be the next Catherine Bernardo. Ayan. Sorry. It's okay. Ang gusto ko lang ay maipakita ko sa lahat ng mga tao na meron talaga akong passion for my advocacies, Yeah. for styling, Mm-mm. and sa pag-arte. Okay. Kaya, Director Del, kung asan ka man, ang laki ng pasasalamat ko kasi hanggang ngayon, Yan. hindi ko alam kung ano yung nakita niya sa Emmy na nag-audition ng araw na yun. Yes. Kasi after nun, eto ka na nga, nung Nung tinawagan ka ni Bebs. Oo. Okay. Pero ang parang very monumental na sinabi sa akin ni Direk. Kasi si Direk, hindi naman siya mapagbigay ng puri, Yes. diba? Yeah. Ganyan. And actually, okay ako dun kasi mas madali akong makatanggap ng criticism Yeah. over puri. Yes. Mas Oo. masarap yung criticism eh. O kasi doon ka maglo-learn eh. Yeah, right. Yung puri kasi, it makes your head Oo. grow, ganyan. Yan. Yung first show natin, it was yun na yung first show ko. Tapos, kinakausap niya kami ni Charles. Yeah. Yung chemistry namin ni Charles, like, Mm-hmm. ganyan-ganyan. Tapos, sabi niya, after nung First show. hindi, lahat ng The criticism three niya, shows. oo, sabi niya, kailangan, next time, aralin mo pa, ganyan. Tapos, sabi niya, pero darling, ang galing-galing mo. Yeah. Okay na ako na. Hindi ko na kailangan ng maraming praises sa ibang tao. Okay na sa akin na yung director ko na sabi niya na I did my job. Yeah. Okay na ako. Nung time na tapos na magpapapicture na. I think andun sila Ma'am Debs. Yeah. Nasa gilid ako. Tapos sabi ni Ma'am Debs at saka ni Ate Sally sa akin, doon ka sa gitna magpapicture ka. Kasi yun nga Ma'am Riri, feeling ko walang magpapapicture sa akin. And natatakot ako na yung Ma-disappoint ka. oo, yung parang feeling ko na, yung feeling artista naman ako, ganyan. exactly. Porque nasa akin yung isang main character. Yeah. So, nasa gilid lang ako. Tapos, simula na naglalapitan na yung mga tao sa akin. That's the time that I felt na, you know what, Emmy? You did a good Great job. job. Yeah. And, yung risk mo for leaving the corporate industry and that life behind you, okay pa din. Kasi ito na yung bago mong buhay. Yeah. May struggles ka man ngayon na financially, ganyan. Yes. Pero may yung saya ng pag-arte sa akin. Hindi mabibigay ng Hindi. corporate life. So, mag-backward lang Sorry, po tayong konti. tayo. Papatawanan. Oo, magpatawanan tayo. Magtatawanan lang po kami. During rehearsal, Yes. eto na, during rehearsal na ng theater show, hindi ka natakot during the rehearsal? Takot na takot. Okay. Lalo naman- Tell us the experience during the Oo, rehearsal. kasi nga, Mami Ray, parang ako kasi natatawa ako sa sarili ko. Pero hindi ko sure kung matatawa yung ibang tao sa akin. Hindi ko alam kung paano yung reception nila sa akin or yung pagtanggap nila sa akin. Ganyan. Pero, ang lagi ko lang pinapakinggan ay yung director ko. Yeah. At yung stage manager. Yes. Oo. Parang, di ba, obviously, I'm one of the new kids Yeah. sa theater. Marami na kayong nauna sa amin, ganyan. So, marami na rin kayong binibigay na tips sa amin. Minsan sa sobrang dami niya, ang hirap niya nang i-comprehend. So, eto din advice ko sa mga tao ngayon, ganyan, whether you're doing acting or nasa corporate ka, know your role model and know kung sino yung mga taong tatanggap ka ng criticism. Yung kagaya ng mga praises, no? Huwag kang malunod sa praises ng maraming tao. Pero, makontento ka sa quality of praise, yung quality ng mga taong mamumuri sa iyo. Halimbawa, no, meron kang 1,000 followers, ganyan. Pero lahat doon, magnanakaw, ganyan. Durugista, ganyan. Okay na ako na ang followers ko lang ay 3, pero yung 3 na yun ay matalino, mabait, may advocacy. Okay na ako doon. So, ganun din ako sa rehearsals. Minsan sa sobrang dami ng comment ng ibang tao, bumabalik ako dun sa kanino ba yung material? Yeah. Sino ba yung nakakakilala sa totoong material? Yeah. Yung director ko at yung stage manager ko. Nung una, kabadong-kabado ako. Pero I had to read the script. Mami Ray, sobrang sipag kong mag-aaral ng script. Na to the point na gumagawa ako ng backstory. Yeah. Ganong level. So, every time na nag-rehearse,
hindi, kaya ko to. And I promised myself na I will be the best character, yung name ng character. I will be the best Maya Valoria. Para kung bibigyan na ako ng opportunity ng director ko na sabihin na, Emmy, kaya mo nang magturo ng ibang artista para maging Maya Valoria, gawin mo na yan. Yeah. Then I did my job. Yeah. Yeah. Yun. Everything will all boil down doon sa pagmamahal ko doon sa trabaho. Hindi dahil gusto kong sumikat, Yeah, exactly. maging makapangyarihan o magkaroon ng maraming pera. Mm-mm. Ano ba yung mga bagay na gusto kong iwan dito sa mundo? Yeah. Gusto ko lang maging masaya. Kasi dapat maging masaya. Oo. Di ba? At dahil dyan, ang daming masayang comments. Ang dami ba? Oo, Ciao. madaming masayang comments dyan. Okay, ayan. Anong klaseng vibe ka ba? Sabi ni Daven. Anong klaseng bagay? Tapos eto, sabi nga naman ni, okay, nasaan na tayo? Oo. Okay. There's something in Emmy na parang nabasa na namin yan. Oo, ang dami. So, meron pang iba. Okay, sige, go. Tapos pakilakihan po konti para mabasa namin, para Yes. biglang lumiit. Hello Ayan. kay Sir Pete. Ayan. Lahat siya kuya. Meron ako nabasa kanina. Ayan, pinausukan kasi yung mga insenso kaya sobrang gana. Just kidding ha. Love you, Emmy. See you soon. See you soon, Daven. And then, eto pa. Oo. Ayan, si Armida, sabi nga niya, Castañeda Luz ito at yun ang tinuruan natin. Ayun ang tinuruan natin sa actingan. Sabi nga. Tapos, it's Mama J! Hi, Mama J! Sis, ang Hi. sis niya talaga, sis ka pala talaga Oo. Bukol! Ikaw ay isang bukol. Ako ay isang bukol. Ikaw ay isang bukol. Coke ito para sa kanya. And then Daven, Coca-Cola Philippines. And that's normal. Pero one thing that taught me is you earn it after performing. Convert it as a feed to your soul. Sabi nga ni Daven. And then Eileen, sabi niya, so proud naman ako sa anak na ito. Yes. So, sorry, nagiging emotional ako kasi Mm-mm. really, I don't get a lot of compliments every day. Mm-mm. So, for me to even see yung mga comments na ganito, Mm-mm. nakakataba naman ng puso. Yes. Kagaya nga ng sinabi ko sa iyo, Mami Ray, di ba? Para almusal ko na simula pagkabata ko yung discrimination and Yes. bullying. Mm-mm. And to see people na ganyan mag-comment sa akin, parang, ano itong magandang ginawa ko sa mundo? Parang, Kasi you inspired. So, after nyan, eto kami, upcoming movie ka, Emmy. I have! Pag-usapan natin I yung have. upcoming movie mo Oh yan. my God, ano yes, yan? yes. So, everyone, Q Cinema Film Festival 2025 is just around the corner. So, ang Q Cinema Film Festival po ay mangyayari ng November 14 to 22, 2025. Ito ay lupon ng mga indie films na gawa ng iba't ibang direktor sa Pilipinas at sa ibang bansa. Yes, and we have an entry sa Q Cinema Film Yes. Festival, Indie Shorts. So, bibida ko ang inyong lingkod. Okay. Ako po ay bibida sa isang pelikula na pinamagatang Yellow. It's written and directed by Gab Rosique and produced by Miles Jules Santos. And it is also presented by Bukaka de Cuatro. So, kasama po tayo sa film festival na iyan. And, I hope na mapanood ninyo ang film na yan kasi it talks about the desire of body. Oo. Ito yung parang sinasabi natin kanina na ang mga katawan natin ay our body should be desired, not only used. Dapat ikaw sa sarili mo mismo, whatever type of body that you have, pag nasaan mo yung katawan mo. Yes. At bilang ikaw ang nagmamay-ari sa katawan mo, may karapatan kang mamili ng mga taong gagamit nito. Yes. Tama naman. Yes. Pero bakit yellow? Ice. Kasi kung English is ice, Ice. di ba yellow? Bakit Aha. yellow? Yan ang inyong malalaman. Okay. Yes. It's all in the movie. Pero cut ka muna ha. Yes. Correct me if I'm wrong. Kasi sabi mo, it's a local and international movie. So sa Philippines, yung movie nyo lang yung nakapasok na Tagalog o madami siya? Marami. Kasi okay. Q Cinema is
sponsored by ang governance ng Quezon City. Quezon City. Okay. Oo. So, nagbibigay sila ng mga grants sa mga film producers, directors, para ipasok doon sa festival. Okay, kung sinabi mo QC is run by the Quezon City place, so saan namin to pwedeng panoorin? Yes, mga kapamilya. Yan. Charot. Okay. Mga nanonood ng ano yung mga tawag sa fans mo? Mga kamami rays. Charot. Mga anak. Anak, oo. Yeah, mga anak. ni Mami Ray, di ba? Maaari niyo pong mapanood ang aming QC indie short film sa Gateway, Eastwood, Trinoma, Galleria, and Cloverleaf, all in, and also Fisher Mall, all in Quezon City. Yeah. So, again, from November 14 until November 23, showing po ang aming QC indie shorts. And of course, supportahan nyo na rin yung mga ibang indie movies na gawa rin ng mga Pilipino. Ayun nga, Mami Ray, di ba? Kung Ilang entries kayong mga Filipino? eto ka na, marami. Pero dun sa category namin, sa indie shorts, parang ang nag-pitch daw is 100. Oo. And then, ang nakapasok sa second round ay 25. Oh, Ang nagawa ng film ay 6. 6 So, lang. oo, isa kami sa mga 6. So, congrats kay Direct Gab Rosique and of course, sa lahat ng bumubuo ng indie film namin. I'm very excited because this is my first indie film. Yeah. And I always wanted to do an indie film in my entire life. Yeah, okay. Oo. Dito pa lang, congratulations na. Thank you Kasi so di ba, much. sabi mo nga, 6 lang kayo nakapasok. Diyan pa lang, be thankful na eh. Oo, di Diba? ba? Oo. Yes. Teka muna, sino si Eileen Felix? It's your mom? Yes. Ayan, meron na sinasabi si mommy mo. Yeah. Go for it, anak. Every interview is a new opportunity. Just be yourself, trust God's plan, and proud mom here. I love you so much, Mom. Ayan. Can I just say something? Sige. Yun nga kasi si Mama at si Papa, hindi sila stage parents. Yeah. And I think, yung first time na narinig ko sa tatay ko na I'm proud of you, I was already 23. I think, yung longing ko for I'm proud of you, sa mga magulang ko, every time na sinasabi nila yun, I treasure it so much kasi it doesn't happen often. So, I know it that when they say I'm proud of you, they mean it. Yeah. Parang ganun tayo pinalaki eh. Na hindi lagi sinasabi kung ano yung mga accomplishment. Kung basta sabi nila, oh, may nagawa. Ma, may nagawa ako. Okay, good. 'Di ba? Pero once na nagsabi sila na I'm proud of you, totoo yun. And Yes. they mean it. Yes. Ayan. Papapunasan ko muna siya ng, but meron pa akong mga question kay Emmy. Go. Since parang you're so close with your family, ang kay mama mo, nandyan si mami na sobrang proud of you, diba? Nung bang nandun ka sa province, syempre doon sa bahay niyo, meron ka doon isang lugar o isang place doon sa bahay niyo na favorite mo. Kung tatanungin kita, kung magiging part ka ng bahay mo, anong part ka ng bahay mo? Ay, nako, talaga. I think CR. Oo. Bakit? Bakit? Kasi, Yes. well, in a very literal way, mahilig akong, I think Okay. mahilig akong maginis ng CR. Yes. And pangalawa, ang CR ay lugar kung saan nagtatapon ka ng dumi at ihi. Yes. I feel like as a person, mahilig akong makinig ng mga secrets ng ibang tao. And that's where I understand people and be more compassionate. Kung feeling ko, yung mga discrimination and bullying na nangyari sa akin, mahirap na. When I talk to people, na-realize ko na, you know what, we all have challenges. Yeah. So I think ako ay isang inidoro. Inendoro talaga. Grabe ka talaga, Eri. Oo. Oo. Teka muna, merong magandang sinabi si Direk. I want to read this. Sabi nga ni Direk, tama, huwag malulunod sa isang basong tubig. Yes. Marami kasi ngayon sa mga industriya natin dito na konting kasikatan, akala mo na kung sino. Di ba? Oo. Yun- Pagpapakuha na ng kape. Oo, di ba? Parang gano'n. Pero yun, tama naman. Sa sabi ni
Ni Kit, watching wala. from Quezon City. More Hi, power Kit. po. Yes. Yan. One of my best friends. Oo. Okay. Yeah. Siya ba yung napapanood ko nakasama mo? Oo, alam mo, Oo, sabi ko sobrang na last nga trip ba, lang namin talagang Yes. dalawang yan. Sabi ko na nga ba siya yun eh. Kasi Siya yan. napapanood ko kayong dalawa pag nagkwentuhan kayo, diba? Dumadaan ako dun sa feed na yun. Oh, thank you. Yes. Thank you. Tapos si Emmy kasi, bihira din ho siya mag-makeup. Maniwala kayo sa akin. Very, very seldom siya mag-makeup. Nagme-makeup lang siya for special occasion. Like Yes, now, naka-makeup siya. Oo. Pero kung oo. tatanungin kita, if you're gonna be like one of the makeup, anong makeup? Anong makeup ka? Alam mo dati, contour, kasi nga ang laki ng panga ko, at saka malaki yung noo ko, so Okay. yung contour, di ba napapalit Yeah, yung mukha yeah. mo. Pero ngayon na, okay naman pala yung malaki yung panga. Yeah. I think ngayon, the kind of makeup, lipstick, Parang on the go eh, para no? on the go. Oo. Kahit wala, basta lipstick lang, Yes. mabubuhay ka na. At saka para sabihin sa mga Mm-mm. lalaki na, hey, it's available. Ay, teka muna, speaking Charot of lang. lalaki, teka, hindi ko pa natatanong. Naku, nanonood yung nanay ko, baka ano, charot. Hindi ko pa natatanong. May love life? Ayun na nga. Mami, tinatanong ko, may love life ba? Oo, wala. Oo. Ay, yes. wala. Mm-mm. Kailan ang huling love life? Ay, naku, ayun na nga bang sinasabi natin. Oo. Tinatanong ko lang, hindi ko naman po Oo. elaborate. Oo. Kailan ang huling love life? 2 years ago, 2023, nag-break na kami. Ah, 2024? 2023, nag-break na kami. Okay, sige. Oo. Pero parang, ngayon, Oh my God! oh my God! Oo. Di ba, sabi niya. Pero di ba, parang, hindi ba nakakalungkot kasi ang tagal na eh, no? Nakakalungkot. Okay, sige. O sige, nakakalungkot. Malamig ang mga gabi. Mag-aircon ka na lang, Oo, gano'n. magkumot na lang. Yes, Oo. ayan. Diba? So, searching o bahala pag may dumating? I think I'm at this point in my life that I have exerted enough effort to be out there. Mm. Pero kung wala mang dumating, muna ngayon, yeah. okay lang. Pero pinagdadasal natin yan. Naniniwala ako doon na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi Yeah. pwedeng Lord pahingi ng boyfriend, pero hindi ka naman Yes, gumagawa ng gumagawa pa. effort. Oh, yeah, diba? yeah. Oo, yes. At eto, gusto ko mag-boyfriend, hindi dahil malungkot yung mga gabi ko. Masaya ako as a person. Pero it would be nice to, enjoy this life with someone that really matters to you. Ay, talaga naman. Sige Oo. na nga. Sige na, papayag na ako. Yeah. Na. Hi, Sir Pete! Ay, si Pete pala Charot, yun. joke lang. Oh, sige. Oo. Eto, Emmy, kasi ang dami mong ginagawa. Mm. Like, you're a fashion stylist, tapos entrepreneur ka pa, and then, nai-squeeze mo pa yung pagiging, doon sa advocacy mo na maging speaker, and then theater and indie actress. Paano mo sila nai-squeeze lahat? Time management. Okay. Na walang tulog. Okay. Sige, time management na walang tulog. Alam mo, sinabi na yun ng tatay ko sa akin. One Okay. time nag-video call kami kasi Oh, okay. I always do like weekly calls Okay, with my sige. parents. Yeah. Ganyan. Sabi ng tatay ko, Mm. anak, matulog ka naman. Oo. Pero ito, Mami Ray, never kasi akong nalilate. Yeah, Parang I know sa that. corporate nun, Mm-mm. lagi ako nalilate. So, Mm-mm. lagi akong binoboljakan ng mga boss Okay, ko. okay. Pero nung mas nag-mature Yeah. ako, Mm-mm. na-learn ko na, respect other people's time. Okay. So, I feel like ngayon marami akong ginagawa, Yeah. pero lahat yun I show up because of time management. Mm-mm. So, parang yan ay yung nagiging mantra mo ngayon sa buhay mo. Yes, oo, yes. Yan ang mantra mo. Actually, may bigger mantra pa ako aside sa time is gold. Ano? My mantra is, you don't get to complain about the life you chose. Kung asan ka ngayon, Yeah. pinili mo kung asaan ka. Oo. Halimbawa, kunyari, artista ka, Mm-mm. ganyan, and then maraming nagbabash sa'yo. Mm-mm. You don't get to complain of why people are Bashing you. but you have the ability to just silence them out. Everything has its own perks and everything has its own consequences. Mm-mm. So you need to be accountable and responsible enough to, aside from harbor those admiration, you also need to acknowledge na part siya Oo. ng buhay, Yeah. ng pinili mong buhay. So you don't get to complain about the Yeah. life you choose. Oo. Huwag ka magreklamo. Oo. Pinili mo Ginusto yan. mo yan eh. Ginusto, exactly. Exactly. Ginusto Oo. mo yan eh. Kaya dapat panindigan mo. Correct. Oo. Diba? Mm-mm. So, ngayon, sa dami-dami, tapos pinili mo na nga, iniwanan mo na ang corporate life. O sige,
Eto muna bago yan. Sabi nga ni Mami, Ano ba again. yan, ma? Tama Di ba? na. Mami, Ma, pinapaiyak mo tama siya. na. Thank you rin sa mga taong patuloy na nagtitiwala at gumagabay sa kanya. Lalo na sa mga strong and kind people behind her journey. Uy, Yan. kung sino man yung mga taong yun, maraming salamat. Sa pamilya ko talaga and sa friends ko, Mm. right now kasi Mami Ray, like I really do have struggles. And I Mm-mm. want to thank my family and my friends for being patient with Mm, me. mm, mm. Oo, sa mga pinsan ko, Mm-mm. ganyan. They're very patient. Alam mo, malaki yung pamilya ng nanay at tatay Mm, ko. mm, mm. Pero ilan lang doon yung kaya kong masabi na sila ang pamilya ko. Yes. And pati sa mga kaibigan Oo. ko ngayon, ang dami ko nakilalang mga tao. Pero alam ko lang yung mga taong pinagkakatiwalaan ko at yung Exactly. patuloy na sumusuporta. Yes. And to all people who like my art, my acting, my styling, everything that I do, thank you. Thank you talaga. Yeah. You have no idea how much it means to me. But Yes. at the same time, I really hope na may naiambag ako sa lipunan. Yes. Oo naman. Oo. Diba? So ngayon, yung sa dinami-dami ng ginagawa mo. Sabi mo nga, you give up your corporate life to do the things that you love to do. Like now, you're loving what you're doing, diba? Nasaan ka na? Nasaan ka na ngayon sa punto ng buhay mo? Mami Ray, kung ang iba, VA sila, Mm-mm. ako ay SA. Diba VA Virtual Assistant? Ikaw, SA? Struggling artist. Wow! Struggling artist. Because I know na feeling ko, kakagraduate ko lang from another life. Kakagraduate ko sa corporate ko and I have to restart all over again. Mm-mm. And so I am in this struggling artist era. Mm-mm. But sabi nga sa Bible, di ba, Mm-mm. all the struggles will soon or eventually pass. Yeah. You just have to keep on going. Yeah. Yun nga yun eh, di ba? Saka, hindi ka ba nagugulat? Ang parang fast-facing eh, no? Ang bilis nga ng mangyayari. Ang bilis yung December mga na. Oo. nangyayari sa'yo, di ba? Sabi mo, I give up my corporate life, tapos nagpasukan ito mga dapat pumasok. Mm-mm. Nagsabay ang theater mo, ang indie movie mo, tapos meron ka pa minsan ng mga Styling. styling mo, di ba? Mm-mm. Minsan nagkakasabay yung mga schedule, di ba? Mm-mm. Ang fast-face eh. Mm-mm. Pero ramdam mo pa rin yung struggle, pero masaya ka. Masaya ako at naniniwala ako na para saan pa lahat ng to kung hindi ako maniniwalang mapagtatagumpayan ko to. Exactly. So, para yun yung siguro closing remarks ko sa mga tao na Oo. do what you love. Pursuing your passion is harder than being on the safe side. But once you pursue your passion, the biggest reward there is a guarantee that you're happier than ever. Yes. Piliin mo lagi kung saan ka maligaya. Oo. Basta wala kang sinasaktan ibang tao. Mm-mm. So, dahil dyan, Dahil dyan, ang bilis po ng chikahan namin ni Emmy. Natapos Oh my na kaming God. agad. Sobrang bilis. Pero I'm Me. still giving you the floor to invite them saan kanila pwede sa mga social media mo. Ay, oh my And God. then, if ever they like or they looking for a napakagaling po niyang stylist. Thank you so much. You can invite them or tell them saan kanila pwede makontak and also your movie again at saka yung mga iba mo pang ganap. Yes, Go. again, I am inviting everyone to watch our indie shorts sa nalalapit na Quezon City Q Cinema Film Festival 2025 on showing na po ito ng November 14 to 25. The movie will be exclusively distributed in Quezon Cinema Theater or Quezon City Cinemas. Yan. And of course, you can, but it is not required to follow me on social media. My name is Emmy Felix, like Emmy Felix sa Instagram. And okay na yun. Okay. Doon kanila pwedeng i-DM if they need yes. ng A fashion. stylist. Oo. Yes. And my styling studio is emiliastyles.studios. Makikita nyo doon ang aking portfolio and murang-mura ako as a stylist. Oo. Charing! Oo. Maniwala kayo, ang galing niyang stylist. Thank you, Yan, thank you. di ba? Okay. Maraming salamat Thank again you po. so much. Emmy, I'm so thankful. And then Thank you you. share a little bit of yourself to us. At ako, Yes. marami ako natutunan. Thank you. How to love what you're doing, di ba? Yes. Yung nga sabi nga ni Direk, correct, responsible people are accountable people. Yan yung Yes. sabi ni Direk. So, Totoo.
Mi, maraming salamat. Mommy I wish Ray, you, maraming salamat. yan, I wish you all the best. Good luck. Oo. Good luck sa iyong Ay, wala ba indie itong movie. fast talk na sex or chocolate? So, good luck sa iyong indie Thank movie. you. Maraming salamat. And of course, before we end our chikahan tonight, we like to thank our sponsors. Of course, Hezenea Aesthetic, who's taking care of our skin. They have 2 branches at Show Boulevard, Mandaluyong, and also in NS Amoranto with the phone number of 0929-275-1014 and 0906 208-8183. They're open daily at 10 a.m. to 8 p.m. po. And of course, our new sponsor, Pamper City by OMG. Sila po the first or the country's first and largest all-in-one luxury pamper hub here in the Philippines. So kung ano yung kailangan nyo from head to toe, meron sila. So you can contact them in 0945-203-9888. And their location is in Asiana City, Parañaque. Just call them or PM them in their Facebook page at Pamper City by OMG po. And then, of course, we have 3 lives every Monday, Wednesdays, and Friday. Chikahan with Mommy Ray. And then every Wednesday, our podcast po namin with Charles Dion and Caleb Alvarez na Up, Top, Down, Low. And every Friday na po ang aming Coffee Chat with Daven ng kanyang 3rd season. And yun nga sabi ko, make it a habit. 7 p.m. po ito, lagi dito sa aming Facebook page na Ignos Novos Artist Management, na which is ganun din po ang aming Instagram, Ignos Novos Artist Management. And we have a TikTok account na at ignosnovos.official. And please also follow, like, and subscribe our mother company na First Son Production na with a Facebook and Instagram na First Son Production and our YouTube channel na First Son Creatives na ito pong interview ko kay Emmy, makapapanood nyo na po dyan. Yay! Na mas, di ba po, na hindi mawawala, forever na yan nandyan po. And of course, sa akin naman po, you can follow me on my Facebook, Rachel Pulion, my FB page, and my TikTok and Twitter at Mommy Ray 3. And then my IG is Mommy_Ray at 43. At maraming salamat po for joining me. Emmy, thank you again. Thank you, Mom. And then for joining me tonight, ang bilis po ng 1 oras. Maraming salamat. I see you all on Monday again. And please be safe. Ang weather po natin, very unpredictable. Dala kayo lagi ng umbrellas nyo. At remember po, lagi kong sinasabi, everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Bye! God bless everybody and be safe! Step into a world where beauty meets grace, a pampering haven, a peaceful space. From head to toe, even dental, we've got it all. Elegance and confidence, feeling tall. Hair services that bring out your light. Pamper City makes you feel just right. Pamper City by OMG, your luxury escape. Where beauty, wellness, and self-love take shape. The first and largest in Asiana City, located at K1 Prestige. It's so lovely.
pasign. Nandito si Mami Ray, makisaya at makipagkwentuhan. Kaya tara na, tara na, makinood at makisaya, makipagkwentuhan na tayo kay Mami Ray, kay Mami Ray, kay Mami Ray.